Nag-like siya sa malaking dibdib ng dating girlfriend niyang sikat, tapos binomba siya ng mga mensahe. Bastos, 2 taon tayong hiwalay, parang nawala ka sa mundo kapag nagmemensahe ako sa'yo. Pero dahil lang sa malaking dibdib, bigla kang nabuhay. Ah, gusto mo pala yung ganito. Sana pala hindi na ako nagpanggap. Ang hina ng soundproof sa tinutuluyan kong Airbnb. Pagpasok pa lang ng magkasintahang kapitbahay, nagharutan na agad sila. Napilitan akong makinig sa kanila. Walang tigil sila. Walang balak tumigil. Habang naririnig ko sila, binubuksan ko yung mga post sa social media. Pagbukas ko, nakita ko ang isang sobrang sikat na aktres na nagpost ng isang litrato ng katawan niya na nagpapainit ng dugo. Ay, Diyos ko, nagulat ako. Kailan ko ba na-add ang napakagandang babae na to? Basa ang buhok niya. Bahagyang natatakpan ng hamog ang kanyang mukha. Nakasabit sa kanyang dibdib ang mga patak ng tubig. Pumakalat ang bakas ng tubig. Nahuhulog sa kulay abong pantalon. Basa ang gilid ng pantalon. Nakakadiring tingnan. Napakaganda. Uminit ang tenga ko. Pinaghalo ang pagkahiya at pagnanasa. Nag-like ako ng hindi sinasadya. Pagkadilat ko, nakita ko ang mukha ng aktres. Nagulat ako. Si Suyurong, ang dating girlfriend ko noong bata pa ako. Sobrang nagulat ako. Inalis ko agad ang like. Maya-maya, nag-vibrate ang phone ko. Sunod-sunod na mensahe mula sa kanya. Bastos, sobrang bastos. 2 taon tayong hiwalay, parang nawala ka sa mundo kapag nagmemensahe ako sa'yo. Pero dahil lang sa malaking dibdib, bigla kang nabuhay. Gusto mo pala yung ganito. Sana pala hindi na ako nagpanggap. Sa kabilang screen, nagtipa ako ng INN. Patuloy pa rin siya sa pagbomba. Elon, anong inon? Hindi mo man lang tiningnan ang masarap kong ginawa. Pero ang litrato ko na basta ko na lang kinunan, nag-like ka agad. Gusto mo yung nakakaakit, no? Sabi mo malaki ako. Tanda ko lang. Naranasan mo na yan. Sobrang galing ng iba kong parte. Yung pagbaluktot ng bewang at pag-indak ng puwit. Kaya ko rin yan. Dati, nagpipigil ako. Ngayon, nakakatakot kausap. Papalala pa yung sinasabi niya. Kaya nagtipa ako agad para magsinungaling. Hindi ko sinasadya. Sorry. Wala akong ibang iniisip. Pagkasend ko, nagmensahe agad siya. Huwag kang magsinungaling. Ang pangit ng dahilan mo. Gusto mo akong akitin. Mas kapanipaniwala pa akong sabihin mong bastos ka. Napakagat ako ng labi. Nahihiya ako dahil nahuli niya ako. Nagpaliwanag ako. Hindi ako naninigarilyo, hindi ako umiinom. Bastos lang ako. Ano naman, kasalanan ko kung naistorbo kita. Pero normal lang naman sa mga lalaki ang maging bastos. Isantabi natin ang katotohanan. Wala ka bang kasalanan? Pagkatapos kong magalit, hindi na siya sumagot. Nakahina ako ng maluwag. Tumawag agad ang kaibigan kong si Guzi. Sobrang excited siya. Lingyu, trending kayo ni Suyurong. Nagulat ako sa sinabi niya. Binuksan ko ang trending topics. Nandoon na ang pangalan naming dalawa. Suyurong at Lingyu. Pinaghihinalaang may relasyon si Suyurong at Lingyu. Sino ang gusto ni Yurong? Ang daming trending topics. Namilipit ang sikmura ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ang mga komento. Ang laki ni Suyurong. Say, ang laki ni Suyurong. Say, gusto ko ring makita. Gaano ba kalaki? Bastos ka. Kumakain ka ng masarap. Pagkatapos mong makita, ipakita mo naman sa akin. Hindi. Bakit parang ang suplada at mahinhin mo sa harap ng mga fan? Nagpapanggap ka lang pala. Sakang ako. Hindi ko pa nakita yon. Please, pakikwento naman. Gaano ba siya kakit-akit? Nababaliw ang kaibigan ko sa kanya. Tinitignan ko ang mga komento. Pakiramdam ko ang sama-sama ni Suyurong. Sinira niya ang pagkakaibigan namin. Dapat burahin na ng isang dating kasintahan ang sarili niya. Naguguluhan ako. Tinawagan ko agad ang kaibigan kong si Luze. Ba't bigla akong naging trending? Tumatawa si Luze. May dahilan. Habang kinakausap ka ni Suyurong, nagla-live siya sa isang programa para mag-promote ng bago niyang drama. Habang naglalaro, nakita ng mga manonood ang screen ng phone niya. Nakita ng lahat ang mga chat niyo. Nagalit ako. Hindi yan magagawa ng isang normal na tao. Dahil sa nangyari, pinag-uusapan ng lahat kung bakit ako espesyal sa kanya. Sobrang init ng ulo ko. Nag-impact agad ako para umuwi. Sobrang sikat na ng pangyayari. Kinakabahan ako. Nagmadali akong mag-impeke para umuwi. Ang bahay ay isang mainit na kanlungan, ang huling hantungan ng puso, nakahiga sa aking maliit na kama sa bahay. Doon ko lang nararamdaman ang kapayapaan, sa aking malambot na kumot, dahan-dahang pumapasok sa aking panaginip. Sa sandaling iyon, may narinig akong malakas na katok sa pinto, kasabay nito. Tumunog ang pamilyar at malinaw na boses ni Suyurong, Lingyu, dahil lang sa pagiging malibog. Binura mo agad ako sa iyong mga kaibigan dahil lang doon? Gusto mo ng hita, pupuntahan pa kita rito para hawakan. Basta hindi ka tumitingin sa ibang babae, kahit anong gusto mong gawin ko, gagawin ko, mas malaki pa ako kaysa sa kanila.
Pagbuksan mo ako, ipapakita ko sa'yo para mawala ang pagdududa mo. Bumaling ako sa kabilang gilid. Tinakpan ko ng kumot ang aking ulo para hindi marinig ang ingay, ngunit walang nangyari, matigas pa rin siyang sumisigaw sa labas ng pinto. Dahil hindi pa rin siya nakakakuha ng sagot, hindi ko alam kung gaano katagal, unti-unting tumigil ang ingay sa labas ng pinto. Hindi na ako makatulog, nagsuot ako ng tsinelas at pumunta sa bintana, binuksan ko ang bintana ng bahagya. Tahimik akong sumilip sa labas, makipot at luma ang pinto ng lumang apartment, si Suyorong ay nakasuot ng puting mahabang damit. Ang simpleng linya ay nagpapakita ng malambot na tabas, ang kanyang katawan ay payat at matangkad, bahagya siyang nakayuko at nakasandal sa gilid ng pinto. Nakayuko ang ulo niya at hindi alam kung ano ang iniisip, ang kanyang aura ay tamad at kalmado, hinipan ng malamig na hangin ng tagsibol ang hibla ng buhok sa kanyang tainga. Mukha siyang kaawa-awa, isinara ko ang bintana at nagtaka ako. Kung gusto niya talagang maghintay, hayaan siyang maghintay sa labas ng pinto, hindi ako pwedeng i-blackmail ng kanyang moralidad. Lumipas ang mahabang hapon, dumating ang gabi, hindi maganda ang pagiging pribado ng lugar na ito. Hindi ko siya pwedeng hayaang magyelo sa labas ng pinto, binuksan ko ang pinto, at nagtanong ng walang pag-asa. Gaano pa katagal kang tatayo dyan? Narinig ni Suyorong ang aking boses, bahagyang itinaas ang kanyang talukap ng mata. Ang kanyang nakamamanghang mukha ay lalong kaakit-akit sa pagpapalit-palit ng ilaw at anino, natigilan siya ng ilang sandali. Ang kanyang boses ay medyo mapait, idinampi niya ang kanyang daliri sa kanyang labi at bahagyang umubo, mag-usap tayo sa loob. Binuka ko ang aking bibig at akmang tatanggi, ngunit nauna na siyang humakbang. Pumasok siya sa silid, nang dumaan siya sa aking tabi, napansin ko. Ang kanyang tainga ay kasing pula ng sumisikat na araw sa tag-araw, napakaganda. Ang pag-ugali ni Suyorong sa harap ng publiko ay hindi masasabing konserbatibo, ngunit hindi rin siya magiging katulad nito ngayon, diretsyo. Naglakad siya patungo sa sofa, at maayos niyang hinubad ang kanyang jacket, ang kanyang likod na may magandang linya ng kalamnan. Makipot na balikat at manipis na baywang, walang kahit 1 gramo ng taba, makikita mo na madalas siyang pumupunta sa ilin. Upang magkaroon ng magandang katawan, nanlaki ang aking mga mata, mabilis akong naglakad sa kanyang harapan para pigilan siya. Sino ang nakakaalam na ang kamay na iniunat ko ay aksidenteng dumapo sa likod ng kanyang kamay, kasunod ng kanyang lakas. Sabay naming hinila ang jacket, agad na tumahimik ang paligid, naririnig namin ang paghinga ng bawat isa. Nagulat na tumingin sa akin si Suyorong, may kakaibang kislap sa kanyang maitim na mata, tulad ng pinakamaliwanag na bituin sa kalangitan sa gabi. Napakaganda, hindi ako naglakas loob na tumingin sa kanya ng diretsyo, ibinaba ko ang aking ulo at iniwas ang aking tingin. Mahinang nagpaliwanag, kung sasabihin ko, aksidente lang ang lahat ng iyon. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pagtulong mo sa akin na hubarin ang aking jacket? May halong panunuya sa kanyang tono. Halata na hindi siya naniniwala, nararamdaman ko kahit hindi ako tumitingala, ang kanyang nag-aalab na tingin. Gusto kong magtago sa lupa, may pakiusap sa kanyang mahinang boses, kalimutan mo na lang ang nangyari. Huwag mong sabihin sa iba, nakikiusap ako sa'yo. Tumawa ng mahina si Suyorong, okay lang ba? May kakaibang pagmamahal sa kanyang malambing na boses, namumula ang aking mukha at nagdagdag ako. Isuot mo rin ang iyong pantalon. CJ, sa gitna ng kanyang sinasabi. Bigla siyang yumuko at lumapit, nagbago ang kanyang tono, ngunit lingyo. Gusto mo bang tanggapin muna ang aking friend request sa WeChat? Nakangiti ang mga mata ng babae, nakangiti ang kanyang labi. Napakababa ng kanyang boses, agad na naging malabo ang kapaligiran, gusto ko nang tapusin agad ang kakaibang kapaligirang ito. Nagmamadali kong kinuha ang aking telepono, at tinanggap sa harap niya ang friend request na ipinadala niya kagabi, pagkatapos isuot ni Suyorong ang kanyang pantalon. Nagmadali akong magpaalis, gabi na, umuwi ka na. Hindi niya ako pinansin, basta hinila niya ang aking kamay patungo sa kanyang tiyan, ang hita sa ilalim ng aking kamay. Malinaw ang linya, mainit at makinis, ang pakiramdam ay parang isang magandang jade. Dinala sa aking kamay, naisip ko na hindi masamang hawakan, hindi ko napigilang hawakan ito. Kailangan ko pa ring makipagkasundo sa kanya, isa akong mabuting mamamayan, hindi ito maari. Magkaiba ang bawat isa, iba ito sa presyo, sapat na ang isang hawak. Gusto mo pa akong magpunta araw-araw? Natatakot ako na hindi na kaya ng katawan ko kung ilang beses pa akong pupunta. Naisip ko sa aking puso. Sinabi ko para sa kanya, sapat na ang pagmamayari ng ilang bagay, hindi na kailangang pilitin pa. Ang kanyang mga mata, na tila mga nagliliwanag na lungsod, ay biglang nagdilim, nababalot ng lungkot at awa, nagkunwaring walang alam. Seryosong sinabi ni Suyorong sa huli, basta gusto mo, kahit ano nang ipagawa mo sa akin, gagawin ko.
Nasa may pinto na siya, pero nagawa pa rin akong sabihan ng ganoon, ang totoo talaga ng taong ito. Akala ko pagkaalis niya, hindi na kami magkakaroon ng ugnayan sa maikling panahon, pero hindi pala. Kinabukasan, tumunog ang doorbell, pagbukas ko ng pinto, nakita ko ulit si Suyorong. Natigilan ako ng ilang segundo, ngumiti siya at sinabi, "Pwede ba kaming pumasok?" Napansin ko, may nakatayo ring direktor at manager sa likod niya, kaya apat kaming lahat. Ang maliit kong sala kung saan ako lang mag-isa nakatira ay biglang naging masikip, umupo ako sa sofa. Medyo alanganin kong tanong, "May kailangan ba kayo sa akin?" Ang direktor ay kilalang babaeng direktor sa industriya. Ang mga gawa niya ay pawang patok na palabas, diretsahan niyang sinabi. "Ganito kasi, Yeling, inaanyayahan ka naming sumali sa latest romance reality show na ididirect ko. Interesado ka ba?" Gulat na gulat ako, hindi makapaniwalang nagtanong. "Pero hindi ako artista, at hindi rin ako marunong umarte, pwede ba yon?" "Pwede naman." Tumango siya, at nakangiting nagpaliwanag. "Huwag kang mag-alala, hindi kailangan ng acting dito, kailangan lang ipakita mo kung ano ka talaga, saka isa pa, mainit ang pangalan mo sa internet ngayon. Mayroon kang following at maganda rin ang hitsura mo sa kamera." Pagdating sa popularidad at following, sinulyapan ko ang salarin na nakaupo sa isang tabi at hindi nagsasalita. Si Suyorong ay nakangiti, inosenteng kumindat sa akin habang inilabas ng direktor ang isang kontrata at iniabot sa akin. "Ito ang kontratang inihanda ko, tingnan mo muna kung kaya mong tanggapin. Kung gusto mo, pagkatapos masuri ng abogado at walang problema, maaari mo nang pirmahan." Binuklat ko ang mga pahina ng dokumento, nakita ko ang panloloko ni Luze sa mga fans, 200,000 bagay. Talagang nakakaakit, pagkatapos basahin ng maigi, pakiramdam ko kaya kong tanggapin ang mga kondisyon. Kaya nakipagkita ako sa direktor para sa petsa ng pagpirma ng kontrata, pagkatapos naming mag-usap, ang manager ni Suyorong sumingit, nag-abot din ng kontrata, nakangiti niyang sinabi, "Yeling, sa totoo lang, gusto rin ni Emerong na sumama sa'yo sa reality show na ito, para sa live stream ng reality show na ito." Sinabi ko sa manager ng direktor, para mas makipag-ugnayan kay Emerong at mag-create ng siguro dahil nakita niyang hindi ako interesado. Muling nagsalita ang manager, "Malaki ang ibibigay naming bayad, mas malaki pa kaysa sa kontratang inalok sa'yo kanina. Higit pa sa 10 beses. Magalang akong ngumiti sa manager, pagkatapos ay tumingin kay Suyorong. Diretso siyang nakatingin sa akin, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng iba't ibang emosyon. May pagkalito, pag-asa, pagmamakaawa. Ngunit mas marami ang pagkasawi, alam niyang ayaw ko, hindi naiintindihan ng iba ang kanyang mga lihim na motibo. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataon para makasama ako, maging magkaibigan muna, bago maging magkasintahan. Habang nag-iisip ako ng mga emosyon, tumanggi ako, "Pasensya na. Hindi ako interesado sa pag-create ng Ang lokasyon ng reality show na ito ay sa tabing dagat, para mas madali ang paggawa ng pelikula. Pinili nila ang lugar na hindi gaanong matao at medyo liblib, ilang beses akong nagpalipat-lipat ng sasakyan. At naghintay ng kalahating oras sa kalsada, bago makasakay ng taxi, pagdating ko sa destinasyon na hila-hila ang maleta ko. Nakarating na ang halos lahat ng mga guest, tumingin ako sa relo, kulang pa ng 5 minuto bago ang oras. Sa wakas ay guminhawa ako, nang biglang may lalaking nakasuot ng itim na hoodie. Tumayo sa harap ko, malambing at masiglang boses, agad kong naintindihan ang intensyon ng direktor. Si Luze ang lalaking aktor na madalas makasama ni Suyorong sa mga proyekto nitong mga nakaraang taon, kahit na hindi nakikipagtulungan si Suyorong sa pag-create ng ang kanilang mga fans ay laging nangunguna sa charts. Ang tunay na magkasintahan at ang usap-usapang siyu ay nagtagpo, kaya naman dumagsa ang mga usapan at views, aktibo ang mga komento. Talagang napakabait ni Luze, napakatagal niyang hinintay si Linyu pero nakangiti pa rin siya. Kung ako yan, matagal ko na siyang sinampal, hindi saan kumukuha ng lakas ng loob si Linyu. Para paghintayin ang maraming taong mas malaki ang pangalan sa kanya, maliban sa mukha, wala nang iba pang maganda sa kanya. Hila-hila ang maduming maleta, gusto pang magpakaastig sa pagdating niya, nakakasuka. Ganito ba kasaya ang production team? Bagay lang talaga siyang maging background ni Luze, hindi ko na kaya. Pwede bang palayuin ang lalaking mapanlinlang na yan, kasama ang kanyang pangit na maleta? Mas gusto ko pang makita si Luze at ang aktres. Ang ibig mong sabihin ay matamis na interaksyon. Pustahan ko, ang limonada na ginawa ni Suyorong kanina ay para kay Luze. Tumingin ako sa likod ni Luze sa ilang kamera rito. Naliwanagan agad ako. Ang simpleng sinabi niya ay gustong ipahamak ako. Nag-isip ako sandali at mumiti ng mapait sa kamera. Maawaing bumuntong hininga. "Naiinggit ako sa inyo, may assistant na nag-aayos ng schedule, may sasakyan pa. Hindi tulad ko, kaawa-awa. Matagal nang naghihintay sa kalsada, hirap pang makahanap ng masasakyan." Hindi pa tapos magsalita.
Nag-atubili ako, nakitaan ng bahagyang pagpapasalamat. Buti na lang hindi ako nahuli. Mas maaga pa nga ako ng 5 minuto sa oras na sinabi ng staff. Ikaw si Luze, di ba? Nga, ang gwapo mo. Hindi tulad ko, nagmamadali kaya puro alikabok. Kung tinatawag mo akong Kuya Linyo, tatawagin kitang Luze, okay ba? Tama, tumingala ako sa paligid. Tila may hinahanap pero wala. Luze, hindi ba't sabi mo matagal na kayong naghihintay ni Suyong? Nasaan sila naghintay? Pasensya na pinaghintay ko kayo ng ganito katagal. Kinagat ko ang labi ko. Nagkunwaring mayabang at nagpapakumbaba. Kung gusto niyang maglaro ng green tea moves, kailangan kong magpanggap na si Ate Long. Nang marinig ni Luze ang sinabi ko, natigilan siya. Bumuka ang bibig niya. Hindi malinaw. Bumagsak ang mga fans ni Luze sa livestream, nagkomento ang mga netizens. Si Linyu ay ordinaryong tao lang. Bihira ang tao sa tabing dagat, mahirap sumakay ng taxi. Bakit kailangan pang bigyan ng mali siya na? Gusto niyang maging huling dumating. Tama ang nasa itaas. At hindi naman siya nahuli. Sabi ni Luze, hinihintay nila si Linyu. Pero bago dumating si Linyu, may kanya-kanya silang ginagawa. Ang masasabi ko lang, may masamang intensyon ang sinabi ni Luze. Sino ba talaga ang nagpapakitang gilas? Nakita ng fan leader ni Luze na nagbago ang opinyon ng mga tao. Naglabasan para magtanggol. Please, ang bait-bait ni Luze na batiin siya. Hindi ba totoo yon? Napakabuti ni Luze, hindi na siya makapagsalita sa sobrang pagkaawa. Naawa ako kay Luze. Binigyan ng staff ng lugar sa tabing dagat ang bawat guest. Naroon ako. At nag-iisip. Lumaki ako sa probinsya, kasama si Suyorong. Mula pagkabata, sa aming baryo, elementarya lang ang meron. Para mag-high school, kailangan pang mag-tricycle ng kalahating oras papuntang bayan. Noon, nahihirapan ako sa amoy ng gasolina, masama ang sikmura ko. Paliko-liko ang daan sa bundok. Halos kada baba ko sa tricycle, nasusuka ako. Naghahanda si Suyorong ng maligambam na tubig at gamot para sa sakit ng ulo. Maingat niya akong inaalagaan. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Mula pagkabata, magaling siya sa pag-aaral, nangunguna sa klase. Pinupuri siya ng mga tao sa aming baryo dahil matalino siya. Kaya lumaktaw siya ng 2 grade. Maingat niya akong inaalagaan. Mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Mula pagkabata, magaling siya sa pag-aaral, nangunguna sa klase. Pinupuri siya ng mga tao sa aming baryo dahil matalino siya. Kaya lumaktaw siya ng 2 grade at naging kaklase ko sa high school. Isang sasakyan lang ang naghahatid at sumusundo sa aming baryo. Kaya sabay kaming pumapasok at umuwi. Tahimik lang siyang nakaupo sa likod ng sasakyan. Hindi siya nagsasalita. Noong una, hindi kami masyadong magkakilala. Nakasanayan lang namin ang sabay na pagpasok at pag-uwi. Minsan, nakatulog ako sa sasakyan. Pagdating sa school, hindi pa ako nagigising. Bababa siya at lalapit sa akin. Tahimik niyang sasabihin, nandito na tayo. Noong high school, uso ang bullying. Kung sino ang hindi mo gusto, may mga nag-aaway at nagkakagulo. Si Suyorong ang pinakabata sa klase. Hindi pa siya gaanong lumalaki. Siya ang pinakamaliit sa klase. Maputi ang balat niya. Maganda ang kanyang itsura. Akala ng mga babae, lalaki siyang tomboy kaya ayaw nilang makipaglaro sa kanya. Binansagan nila siya. Lihim nilang pinupunit ang libro ni Suyorong, nilalagyan ng basura ang kanyang desk. Tinatakot nila siya para hindi siya magsumbong. Isang hapon, matagal akong naghintay kay Suyorong. Nagtanong ako sa kanyang klase ng ilang beses. Nalaman kong hinarang siya ng mga nakatataas na babae sa banyo. Para daw turuan ng leksyon. Hindi ako nag-isip, kumuha ako ng upuan at dumiretso sa banyo ng mga babae. Nakaupo si Suyorong sa sulok. Gulo-gulo ang buhok, namumula ang pisngi. Matigas ang kanyang paninindigan. Nakapalibot sa upuan. Naglulupasay ang ilan. Kinuha ang lollipop na nakasubo sa kanilang bibig. Ikinukuryente sa braso ni Suyorong. Nanginginig sa sakit si Suyorong. Kinakagat niya ang kanyang labi para hindi humingi ng tulong. Nakita ng nambubuli na hindi siya kumikibo. Ngumisi sila ng malupit at mapanghamak. Hindi ka pa nakakatikim ng candy, di ba? Tikman mo ito. Pagkatapos ay pilit nilang binuka ang bibig ni Suyorong para isubo ang lollipop. Pumula ang mata ko sa galit. Itinaas ko ang upuan at ibinagsak sa kanila. Tinamaan sa likod ang nambubuli. Napadain siya sa sakit. Lumingon siya sa akin ng galit. Noon ko lang naramdaman ang takot. Sa aking pagkadismaya, binaliktad ko at binuhat ang kalahating timba ng maruming tubig na pinangmop sa banyo. Sa galit, sumigaw ako, kung sino man ang mangahas na muling apihin si Suyorong, ibubuhos ko ang mabahong tubig na ito sa kanya. Ang mga babaeng nagdadalaga ay nagtatawanan, nang marinig ito, tumingin sila sa akin nang may hindi makapaniwala at pagkasuklam. Hindi pa nila nakakita ng ganoong kababang uri ng paraan, at hindi sila nangahas na lumapit sa akin, umusal sila ng ilang salita bago umalis. Muli kong tinignan si Suyorong, nakayuko siya, yakap ang kanyang mga tuhod.
Nanginginig ang buong katawan, parang isang inabandunang kuting sa gilid ng kalsada, marupok, kaawa-awa, at mapagpakumbaba. Lumapit ako sa kanya ng paunti-unti, iniabot ko ang aking kamay sa kanya, tahimik ang buong paligid. Nang tumingala siya sa akin, ibinaba ko ang aking mga mata, ang kanyang orihinal na madilim at desperadong mga mata. Hindi ko alam kung kailan nabalot ng isang patong ng hamog, malinaw na nakikita sa loob ang aking hitsura, dapat matutong lumaban at humingi ng tulong. Halimbawa, lumapit ka sa akin, matangkad ako at malakas. Magulo rin akong maglaro, paminsan-minsan naririnig ko pa ang mga lalaki sa klase na tinatawag akong tomboy sa likod ko. Alam ni Suyorong na nahihirapan akong sumakay, kaya lihim siyang pupunta sa botika para bilhan ako ng gamot sa tiyan. Alam niya na ang maasim na pagkain ay nakapagpapaginhawa sa mga problema sa tiyan, kaya araw-araw bago pumasok sa eskwela. Lagi siyang gumagawa ng lemon tea para dalhin ko, walang araw na lumiban. Sa ganitong paraan, ginugol namin ang 3 taon na puno ng pagmamahal at ordinaryo hanggang sa pumasok kami sa high school. Parehong nakapag-ipon ang 2 pamilya ng pera para bumili ng bahay sa bayan, kaya natigil ang bagay na ito, hindi ko akalain na pagkatapos ng maraming taon. Naaalala pa rin niya na nahihirapan akong sumakay, ngunit ang problema ko sa tiyan noong bata ako ay matagal nang gumaling. Ate Yorong, paano mo nalaman na gusto kong uminom ng lemon tea? Isang pamilyar na boses. Ang nagpabalik ng aking mga iniisip, masayang tumakbo si Luze papunta sa tabi ni Suyorong at tumabi sa kanya. Nababaliw ang mga komentong naglalabasan sa klolo. Noong nakaraang araw, nag-post si Luze sa Weibo ng isang larawan ng lemon tea, ngayon ay gumagawa siya mismo ng lemon tea para sa kanya. Si Ate Rongko ay kalmado sa lahat, si Luze lang ang nakakapagpagawa sa kanya ng ganito, kumpirmado na ang relasyon. Kung hindi pa nila i-anunsyo, magpapakalat na ako ng chismis, ang sweet na pag-ibig na ito, ako na ang unang kikilig. Para sa mga hindi nakakaalam, ilang taon na po ang kasal ng dalawang ito. Natigilan si Suyorong. Naguguluhang tumingin kay Luze, may kakaibang tono, hindi ko alam. Pero kung gusto mong uminom, may natitira pang isang lemon sa kusina, pagkatapos sabihin yon. Hindi niya pinansin ang pagkapahiya sa mukha ni Luze, tahimik siyang umupo sa harap ko, inilagay ni Suyorong ang lemon tea sa harap ko. Kumuha rin siya ng gamot sa tiyan mula sa kanyang bulsa, malambing ang boses, hindi pa rin ba maganda ang pakiramdam ng tiyan mo? Gusto mo bang uminom ng gamot at magpahinga? Ibinalik ko ang tsaa at gamot, magalang nang umiti. Hindi na kailangan, matagal nang gumaling ang tiyan ko, sumabog ang mga netizens sa livestream. Nababaliw ang mga komentong naglalabasan, ipinapahayag ko, ito ay isang malaking sampal sa mukha. Gustong-gusto ni Luze ang sumipsip, hindi kaya galing din sa pagsipsip ang si na ito. Matagal na palang hiwalay si Ate Rong. Naaalala pa rin niya ang kanyang dating bayaw, gustong-gusto niya, pero tingnan mo ang dating bayaw na nag-iwas ng todo. Si Suyorong ay pinaghihinalaang Sa isang iglap, umakyat sa trending topic ang paksa tungkol kay Luze na gumamit ng kasamaan para makipag-spi. Luze na nakikipag-spi, na may titulong ang pangit ng kanyang pag-ugali, lalong nagkagulo ang mga netizens sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Ang ganda ng tsaa, ang ganda ng plano, ang paraan ng pagsipsip sa si na ito ay talagang nakakadiri. Isang nag-post si Luze noon. Palihim na nagsuot ng kaparehong couple item, nag-retweet ng matatamis na couple post, 10 taon ng fan ni Rong online. Si Luze ay gumawa ng mga plano upang umangat, nang lumitaw ang dating bayaw, siya ay namatay. Talakayin natin ang mga nakaraang taon, ang walang limitasyong pagsipsip ni Luze sa si, gumawa ako ng unti-unting pagsusuri sa iya. Libreng ibabahagi, sino ang mauna, siya ang makakakuha, natigilan si Luze sa kinatatayuan niya. Pagkatapos tumakbo upang sagutin ang isang tawag, hindi na siya bumalik, sabi ng direktor. Inischedule ng kumpanya ni Luze ang kanyang iba pang mga gawain, hindi na siya magpapatuloy sa pag-record ng variety show, iniiwasan ko si Suyorong sa loob ng ilang araw. Hinarang niya ako sa daan pagkatapos mag-record ng programa sa isang araw, madaling araw na ngunit hindi madilim. Sa ilalim ng mga paa namin ay ang dagat na walang hanggan, ang dagat ay naglalarawan ng mga kumikislap na bituin, umiihip ang hangin sa gabi. Ang dagat ay umaalon na parang mga kumikislap na ilaw, nakatayo si Suyorong sa harap ko. Ibinalot ng kulay pilak na sinag ng buwan ang kanyang malamig na ugali, bahagyang kumurap ang kanyang mga mata. Lingyu, pag-usapan natin, tumango ako. Nauna akong lumakad sa tabing dagat, tahimik siyang sumunod sa likod ko, pagkalipas ng mahabang panahon, nagsalita siya. Bakit mo ako iniiwasan? Ako ba'y isang malaking baha o mabangis na hayop? Pagkasabi nito, ang kanyang boses ay may bahid ng isang hindi madaling mahalata na hinanakit. Tumingin ako sa kanya nang medyo natatawa. Umiling ako at sinabing wala. Pero magkahiwalay na tayo, di ba? Ang hindi pagkikita ay ang pinakamagandang paraan para magkasundo. Yumuko si Suyorong.
Patuloy niyang sinabi, sa nakalipas na 2 taon, walang oras na hindi ako nag-isip ng paraan. Para makuha ang atensyon mo. Sinadya kong magkamali ng tawag sa cellphone mo, lumikha ng di sinasadya at pagkakataon. Nag-post ako ng iba't ibang para sa mga kaibigan lamang na update sa moments. Hindi ako naniniwala na wala kang napansin sa mga ito. Bago pa man matapos ang sinabi niya, tumingala siya at tumingin sa akin, garalgal ang boses. Kaya Lingyu, anong uri ba ang gusto mo? Kaya kong magbago. Para maging kung ano ang gusto mo. Tumahimik ako, bumigat ang puso ko. May kasama pang bahagyang pait. Walang duda, napakabuting tao si Suyorong. Sobra na kahit 2 taon na kaming hiwalay, may puwang pa rin siya sa puso ko. Pero alam kong walang mangyayari sa amin. Hindi rin ako masaya kapag magkasama kami, kaya pinili kong huwag nang makialam at palayain ang sarili ko. Nagpanggap akong kalmado at tumingala, tinugunan ang taimtim na tingin ni Suyorong, matatag ang boses. Wala na akong nararamdaman. Kahit anong gusto mo, ayos lang. Pero sigurado ako na hindi ikaw yun. Nang marinig ito ni Suyorong, sumikip ang kanyang labi. Agad na mula ang kanyang mga mata. Tahimik ang paligid, parang nakakasakal ang hangin. Nagkatitigan kami. Tumahimik siya. Hindi ko rin alam kung ano ang sasabihin. Pagkalipas ng ilang sandali, siya ang unang bumasag sa katahimikan. Isang huling tanong. Bakit bigla mong sinabing hindi mo na ako gusto 2 taon na ang nakakaraan? Bakit kailangang makipaghiwalay? Ang tanong na ito, sa mga araw pagkatapos ng hiwalayan, tinanong niya ako ng hindi bababa sa 100 beses. Alam ko, kung sasabihin ko ang tunay na dahilan para sa akin, si Suyorong. Hindi magdadalawang isip na isuko ang karera niya na pinaghirapan ng maraming taon. Siya ay sobrang tapat at mabait. Ang isang taong may ambisyon ay hindi dapat ganito. Ayaw ko. Ayaw ko ring makita ang ganitong uri ng pagtatapos. At kapag ginawa niya ito, kahit magkabalikan kami, mahuhulog ako sa walang katapusang pagkakasala at pagsisisi. Para sa akin, isa itong dead end. Kaya, sa tanong na muling tinanong ni Suyorong, pareho pa rin ang sagot ko. Nagtagal na tayo, humina ang feelings. Unti-unti akong hindi nagaanong nagkagusto. Hindi na nagsalita si Suyorong, tumitig lang sa mga mata ko. Tila sinusubukang tingnan ang aking katapatan mula rito. Natatakot akong magtagal, hindi na niya kailangang magtanong. Ako mismo ang malalantad. Pinigilan ko ang komplikadong emosyon sa aking mga mata at yumuko, sinasabi. Since tapos ka nang magtanong, aalis na ako. Pagkasabi ko nito, tumalikod ako para umalis pero bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Pwede ba? Mahawakan ko ang kamay mo sa huling pagkakataon. Namumula ang mga mata ni Suyorong, garalgal ang boses. Tahimik pa rin ako, hindi pa rin alam kung paano sasagutin. Hinihila na niya ang palad ko at mahigpit na hinawakan ang mga daliri ko. Lumipas ang mahabang panahon, hindi pa rin niya binibitawan. Kaya ko na lang isa-isa. Tinanggal ang mga daliri niya na humahawak sa akin. Hindi ako naglakas loob na tingnan ang kanyang ekspresyon. Binilisan ko ang aking mga hakbang at umalis. Lumayo ako at nakita ko sa aking peripheral vision na parang nakatayo pa rin siya doon. Nang gabing iyon, napanaginipan ko ang sitwasyon noong nagsisimula pa lang kami ni Suyorong. Nagtapat siya sa akin pagkatapos naming magtapos ng high school. Pagkatapos, natupad ang pangarap naming makapasok sa parehong universidad. Pero sa summer na yon, natuklasan siya ng isang talent scout. Pumirma siya ng kontrata sa isang entertainment company. Hindi pa kami magkasama noon ng 3 buwan sa pinakamatamis na panahon. Pero kailangan naming harapin ang paghihiwalay. Nang umalis si Suyorong, niyakap niya ako ng seryoso at sinabi, Lingyu, kikita ako ng maraming pera. Kapag nagpakasal tayo, bibigyan kita ng isang engrandeng kasal. Parehong ordinaryo ang sitwasyon ng aming pamilya. Masasabi pang ang mahirap, kaya palagi siyang nakokonsensya sa akin. Umaasa siyang mapapabuti niya ang buhay ko sa hinaharap. Mula noon, naging abala siya araw-araw. Hindi lang kailangang harapin ang nakatakdang. Nagmamadaling dumalo sa iba't ibang anunsyo, dumadalo sa mga klase sa pag-arte na isinaayos ng kumpanya. Hindi kami nagkikita kahit kalahating taon. Bilang kanyang boyfriend, kaya ko lang alamin ang kanyang mga update online. Nakikita ko siyang lalong sumisikat. Tuwang-tuwa ako sa loob ng ilang araw. Makikipag-away rin ako sa kanyang mga hater hanggang madaling araw. Naaalala ko noong pumutok ang chismis tungkol kay Suyorong at iba pang lalaking artista. Umiyak ako sa ilalim ng kumot hanggang hindi na ako makahinga. Hindi ako makatulog buong gabi. Kinabukasan, tumawag siya at malambing na nagpaliwanag sa akin. Baby, natapakan ng high heels niya ang kanyang damit. Malapit na siyang matumba sa akin. Sinusuportahan ko lang siya. Maraming kamera sa programa na kumukuha ng video. Walang namamagitan sa aming dalawa. Noon, gusto ko talagang tanungin kung pwede ba siyang tumigil sa pagiging changsing, magretiro at magpalit ng industriya.
Hindi ko kailangan ng maraming pera, hindi rin ng ingrandeng kasal. Gusto ko lang ng mas maraming oras na makasama siya. Pero noong ibinahagi ni Suyorong sa akin ang kanyang kasiyahan at excitement matapos manalo ng award, ibinahagi niya kung gaano niya kamahal ang pagiging aktor. Hindi ko talaga masabi. Sa tingin ko, makasarili ako. Mula sa pagiging extra hanggang sa supporting role. Hanggang sa lead role, at sa huli ay naging matagumpay at nanalo ng award. Alam ko kung gaano siya nagsikap sa mga nakaraang taon. Walang sinuman ang mas nakakaalam kaysa sa akin, kahit na ang oras na ibinigay niya sa akin ay napakakaunti. Ngunit sa isang banda, sinamahan ko siya sa kanyang mahirap na paglalakbay. Kung magretiro siya, ang ilang taon ng pagsisikap ko ay masasayang din ako pa nga ay nasasaktan at nanghihinayang para doon, lalo na siya na direktang apektado. Malapit na ang Spring Festival, biglang inatake sa utak ang tatay ko at isinugod sa ospital. Nang marinig ng nanay ko ang masamang balita, nagulat siya at na-ospital din nakaupo ako sa mahabang bangko sa labas ng emergency room. Nagpapanik ako at hindi ako mapakali. Busy ang schedule ni Suyorong sa panahon ng Chinese New Year. Wala siyang oras para bumalik. Paulit-ulit kong binuksan ang kanyang contact information sa aking telepono. Nag-isip ako at hindi na lang tumawag hanggang hating gabi. Sa wakas, bumukas ang pinto ng emergency room. Umiling ang doktor na nag-opera at tinapik ako sa balikat para aliwin ako. Ginawa namin ang aming makakaya. Sige, silipin mo siya sa huling pagkakataon. Pagpasok ko sa ward, nakahiga sa kama ang aking ama. Kasing putla ng papel ang kanyang mukha. Gayunpaman, sinenyasan niya akong itaas ang headboard. Umupo ako sa harap ng kama at nakatingin sa lalaking ito na hindi na bata na may pulang mata. Hindi ko alam kung kailan inukit ng oras ang mga baka sa kanyang mukha at hinabi ang bahagyang puting buhok. Kapansin-pansin ito sa itim na buhok. Ngumiti siya at hirap na iniunat ang kanyang kamay. Hinaplos niya ang ulo ko. Hindi ko napigilan ang aking luha. Lumapit ako at gaya ng isang bata. Niyakap ko ang balikat ng aking ama. Tumingin ang aking ama sa likod ko ng ilang beses at hindi napigilang magtanong. Nasaan si Yorong? Bakit hindi ko siya nakitang sumama sa'yo? Pakitawagan mo siya. May gusto akong sabihin sa kanya. Kinuha ko ang aking telepono gamit ang isang kamay at nanginginig na. Dinal-dial ko ang numero ni Suyorong. Sinagot ito matapos ang tatlong magkakasunod na tawag. Isang banayad na boses ng lalaki ang narinig sa telepono. Hello. Sinubukan kong patatagin ang aking nanginginig na labi. Ipinahayag ko ang aking layunin. Hello, hinahanap ko si Suyorong. Pasensya na, abala si Sister Yorong sa pag-ensayo para sa Spring Festival Gala kasama ako. Wala siyang oras para sagutin ang iyong tawag ngayon. Pagkatapos niyang sabihin yon, binaba niya ang telepono. Nananatili ako sa posisyon ng pagsagot sa telepono. Nakatingin ako sa tatay ko na may pagkalito sa mukha. Umubo siya ng ilang beses at sinabing may pagmamahal. Anak, ikaw ang nag-iisang anak ko. Sana sa anumang bagay. Huwag mong ikompromiso ang iyong sarili. Isang pangungusap ang pumukaw sa aking matagal ng kinikimkim na sakit ng puso. At hinanakit sa isang iglap. Hindi ko alam na kaya kong umiyak ng ganito karami. Parang gusto kong ilabas ang lahat ng luha ko sa buhay na ito. Nang maayos ko ang mga bagay-bagay at lumabas ako ng ospital. Hating gabi na, kahit sa malayo at liblib na bayan. Ipinagdiriwang nila ang bagong taon ng may seremonya. Napakaraming tao sa mga lansangan at puno na may mga ilaw sa magkabilang panig. Sa labas ng pinakamalaking shopping mall sa bayan, live ang ultra-clear LED display screen sa Spring Festival Gala. Naririnig ko ang pamilyar na boses ni Suyorong mula sa loob. Nakatayo ako sa ilalim ng traffic sign sa labas ng mall. Tumingala ako at pinanood siya ng seryoso. Kinakanta niya ang isang classic na kanta kasama ang isa pang sikat na lalaking artista. Si Luze, ang pinakasikat niyang rumored boyfriend online kamakailan. Siya rin ang lalaki na sumagot ng telepono ko. Matapos kantahin ang isang kanta, masayang nagbigay ng isang malaking yakap si Luze. Hindi sinasadyang iniangat ni Suyorong ang kanyang kamay para itulak siya palayo. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya, kaya ibinaba niya ang kanyang kamay. Ang pagiging magalang na nakaukit sa kanyang mga buto. Alam ko na hindi niya pwedeng itulak ang isang sikat na lalaking artista sa live na Spring Festival Gala na pinapanood ng milyon-milyong tao. Lalo na't ito ay isang simpleng yakap lamang pagkatapos ng pagtatanghal. Narinig ko ang hiyawan ng isang maliit na batang babae sa paligid ko. Sila ang mga fan ng C nila. Sinabi ko na totoo ang C na sinusuportahan ko. Pwede akong maging peke, pero kailangang maging totoo ang C na sinusuportahan ko. Kahit sino pa ang dumating, kailangan silang maging magkasama. Tumingin si Suyorong sa direksyon ng kamera nang may pagkalito, na parang nakatingin siya sa akin sa pamamagitan ng display screen. Sa sandaling ito, bigla kong naramdaman na minsan. Mas kampante ang mawala kaysa magkaroon. Binuksan ko ang aking telepono at natagpuan ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Nagpadala ako sa kanya ng isang mensahe.
Suyorong, maghiwalay na tayo. Nagising ako mula sa isang panaginip. Dahan-dahang umagos ang mga luha mula sa sulok ng aking mga mata. Nabasa ang punda ng unan. Pwede mong mahalin ang isang tao, pero pipiliin mo pa ring magpaalam sa kanya. Pwede mong isipin ang ibang tao araw-araw, pero nagpapasalamat ka pa ring wala na siya sa buhay mo. Sa mundong ito, bukod sa pag-ibig, marami pang bagay at tao ang dapat nating mahalin. Pamilya, kaibigan, karera, sarili. Suyorong, naway maging matagumpay ka sa iyong karera sa pag-arte. Naway maging maayos ang lahat.